bawat sibilisasyong dumaan sa kasaysayan ng mundo ay nakasalalay sa lakas at kakayahan ng mga mamamayang gumawa ng pagkain. Isang responsibilidad na nakaatang sa ating mga dakilang mangingisda at magsasaka. Sa Pilipinas, tuwing buwan ng Mayo, binibigyang pugay ang hirap, sakripisyo at importanteng tungkuling ginagampanan ng ating mga magsasaka at mangingisda sa pagbuo at paghubog ng ating bayan sa pamamagitan ng pagdiriwang ng buwan ng magsasaka at mangingisda. Kinikilala ng DABFAR ang kontribusyon at kahalagahan ng matibay na ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at mga mangingisda. Kung kaya't maliban sa iba't ibang mga programa, isa ang mangingisdang direktor sa mga pangunahing programang nakasentro sa selebrasyong ito. Sa ilalim ng programang ito, binibigyang pagkakataon ang isang elected fisherfolk na gampanan ang pang-araw-araw na tungkulin ng direktor ng DABFAR sa loob ng isang buwan. Layunin ng programa na ito na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa ang ating mga mangingisda sa mga polisiya at programa ng pangangasiwa at pamamahala ng pangisdaan at katubigan ng Pilipinas. Samantala, ang direktor ng DABFAR ay magkakaroon ng oportunidad na subukin ang makipamuhay kapiling ang mangingisda sa mga baybaying komunidad o tinatawag na community immersion. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng personal na karanasan hinggil sa estado ng pamumuhay at kabuhayan ng mga mangingisda. Ang simbolikong pagpapalit ng pwesto ay ginanap noong ika-6 ng Mayo, kung saan ipinasa ni Direktor Isidro Velayo Jr. ang susi na simbolo ng pamamahala at gampanin bilang isang direktor. Habang ipinasa naman ni Ginang Lilia Macrohon Nuño ang 2024 National Fisherfolk Director at ika-19 na National Fisherfolk Director, ang sagwan na simbolo ng buhay ng isang bayaning mangingisda. Si Ginang Nuño rin ang ika-3 babaeng naitalaga bilang National Fisherfolk Director. Ating kinikilala at binibigyang pugay ang mahalagang papel ng sektor ng mangingisda sa sustainableng pangangasiwa at pagpapaunlad ng ating karagatan at mga yamang nito. Tayo ay nagagalak sapagkat sa taong kasalukuyan ang naitanghal na mangingisdang direktor sa pamunuang tanggapan ng BFAR ay isang babae. Sa katauhan ni Ginang Lilia M. Nuño na itatampok natin ang tinig at lakas ng mga kababaihan sa sektor ng pangingisdaan. Ang programang ito ay sumasagisag sa mas matatag na balikatan sa pagitan ng pamahalaan at ng sektor ng mga mangingisda. Ito ay siyang napakagandang pagkakataon upang nais maunawaan ng dalawang magkabalikat ang kanilang ugnayan sa bawat isa. During this whole month celebration, we have prepared ourselves to do better understand the policies, the programs, the activities of the Bureau of Fisheries and the roles and responsibilities that we, the fisherfolk, has to perform as your partners representing the private sector. Here we hope to learn on how we, the fisherfolks, can help coordinate our efforts to help find solutions to the problems confronting our sector, especially now, the depletion of the fish in the ocean.
Sa loob ng isang buwan ay ginampanan ni Ginang Nuño ang ilang katungkulan at tungkulin ng isang direktor ng BIFAR. Binisita ni Ginang Nuño ang iba't ibang mga pasilidad ng BIFAR sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Sa kanyang pagbisita sa Armat Deck, ipinakilala kay Ginang Nuño ang iba't ibang mga mature technology gaya ng abalone, sea cucumber, sea urchin, oyster, siganid at milkfish production. Ipinakita din sa kanya kung paano ginagawa ang natural food sa loob ng isang laboratorio. Pinangunahan din ni Ginang Nuño ang pamamahagi ng 50,000 bangus fry sa mga fisherfolk beneficiaries. Pumunta din sa National Fisheries Development Center sa Dagupan City, Pangasinan si Ginang Nuño, kung saan ipinakita sa kanya ang Korean-Philippine Seafood Complex, isang food processing facility. Ipinakita din sa kanya ang mga commodities na makikita sa center gaya ng tilapia, freshwater prawns o ulang, at milkfish. Binisita ni Ginang Nuño at Ginoong Eric Tan, ang Regional Fisherfolk Director ng Region 9, ang pinakabagong marine fish hatchery facility sa Jose Dalman sa Zamboanga del Norte. Binisita din nila ang Purse Scene Project sa ilalim ng Capacitating Municipal Fisherfolk Program na inaward sa mga mangisda ng Sindangan, Zamboanga del Norte, kung saan nakipagtalakayan sila sa mga mangisda sa ilalim ng proyektong ito. Sa kanyang pagbisita sa National Inland Fisheries Technology Center sa Tanay Rizal, pinakita naman kay Ginang Nuño ang iba't ibang mga mature technologies ng center, gaya ng induced breeding ng iba't ibang freshwater species at ng prawns. Dahil sa kanyang karanasan bilang leader mangingisda, inaasahan ang malalim niyang pananaw at kaalaman na maaaring gawing basehan ng ahensya upang maging mas epektibo ang mga programa at proyektong isinasagawa para sa sektor ng pangisdaan ng Pilipinas. My stint here in the office, I have learned all the projects, programs, and activities that are spearheaded by the BIFAR. Now, through the immersion program, I visited areas like Pangasinan, where there are the research and training centers. In Tanay Rizal also, the research and training centers for freshwater fishes. And this is a very valuable experience that I have during my stint here. I'm so impressed with the technology now that the BIFAR has. I have learned in the training centers, in the research centers, I can bring it back to our region. Likewise, in other regions where there are species available like this, we can bring the training and centers and the production of these marine resources, because these are potential products for export. I saw that for freshwater, in all regions they can replicate this, because you can grow tilapia, hito, and there are other species that are being grown inland. These are inland fish projects. Now, for marine resources, we have a lot. We have the seaweeds, which we are exporting already because we have good quality seaweeds in our country. We have the bangus, sea cucumber, the sea urchin, which we are already producing through breeding method. Then we have this abalone and the siganid. The siganid is expensive in the market. It's more expensive than the bangus. So these are the things that we can bring down to our fisher folks and improve their quality of life.
Sa kanyang paglilibot sa isla ng Bantayan sa Cebu ay nakasalamuha ni Direktor Isidro Vilayo Jr. ang iba't ibang asosasyon at grupo ng mga mangingisda. Sa kanilang pag-uusap ay naipabatid ng mga mangingisda ang kanilang saloobin tungkol sa kanilang kabuhayan. Ibinahagi naman ni Direktor Vilayo ang kanyang teknikal na kaalaman at karanasan bilang eksperto sa larangan ng fisheries. My immersion to the fisherfolk community in Bantayan Island, Cebu, I would like to share this first-hand experience with them, wherein we were able to hear their legitimate issues and concerns. And then, in the same manner, na ipaabot po natin yung ating mga programa, proyekto, at layunin or objectives natin para sa kanila. Meaning, this is also a good exercise wherein we can get direct feedback from our fisherfolk. And at the same time, yung kanilang major concerns that how they wish that more projects, programs ang maibaba po natin sa kanilang mga komunidad. And then perhaps i-add on lang din po natin yung ating campaign against all forms of illegal fishing in the area. They wanted the visibility of our personnel as well as our MCS, the monitoring, control, and surveillance assets in their area of concern. So we give them the assurance that we will deploy our MCS vessels in those areas as well to help them curb all forms of illegal fishing. As per directive of no less than our President, that we have to make our presence felt talaga sa ating mga kababayan, lalo na yon sa mga areas na seldom visited by government officials. That is why it's very important na nakikita po nila na the government is really working for them. So with that, marami pong salamat for the LGU and for the fisherfolk community for allowing us to gain experience and camaraderie sa kanilang komunidad. And again, marami pong salamat from the bottom of our heart. Nakipagpulong din si Direktor Isidro Vilayo Jr. sa mga seaweed farmers mula sa Barangay Baod kung saan tinurn over ang 4 na unit ng seaweed nursery. Siya din ay nakipagtalakayan sa Koday Fisherfolk Association at namahagi ng iba't ibang fishing materials sa asosasyon. Sa Legislative Multi-Species Hatchery sa Bantayan, nag-harvest naman ng bangus fingerlings si Direktor Vilayo, kung saan ang mga na-harvest na bangus fingerlings ay ipapamahagi sa iba't ibang mga mangingisdang nangangailangan ng similya sa rehiyong ito. Natapos naman ang kanyang immersion sa paglahok ni Direktor Vilayo kasama ang Mayor ng Bantayan, mga miyembro ng MFARMC at iba't ibang Fisherfolk Association sa isang parada kung saan nagbigay ng mahalagang mensahe si Direktor Vilayo. Inaasahan na sa pamamagitan ng programang ito ay magkakaroon ng panibagong pagtingin ang pamahalaan at sektor ng mga mangingisda sa responsibilidad at pangangailangan ng bawat isa. Higit sa lahat, pinapagtibay ng mangingisdang direktor ang ugnayan at pagtutulungan ng isa't isa patungo sa mas matibay, masagana at makakalikasang sektor ng pangisdaan ng Pilipinas.